Sa atin po sa Zion Baliwag, hindi ko po maalala exactly kung kailan po, anong taon po tayo nagsimula ng celebration ng atin pong Thanksgiving. Hindi ko lang po matandaan, pero ang atin pong pastor ay talagang gumawa ng extra effort. He went an extra mile na talagang i-celebrate ang atin pong Thanksgiving na hindi lamang po natin pag-uusapan ng isang linggo o isang Sunday, kundi buong buwan ng Nobyembre na tinatawag natin Noble November. Ayan. At ibig sabihin, gustong tiyakin ng ating pastor na ito po ay maging lifestyle or way of living natin. Ang ating pong pastor nga pala ay nasa Leyte po ngayon. Meron po doong first ever regional conference sa Visayas. Ito ay Visayas Regional Conference 2024. Pwede bang palakpakan po natin si Lord? Ayan, tama na ipag-pray kanina, no? Naipag-pray kanina. Ayun, hindi pa. Okay, sige. Tayo ay manalangin. Ipanalangin po natin ang ating first installment. Ayan, sa ating series po na Tales of Thanksgiving. At atin din pong ipanalangin ang ating mga kapatid sa, anong tawag dito, sa Leyte. Ayan, mga Visayas na mga kapatiran po natin, Zion community doon, sa victory ng kanila pong gawain o gawain ng ating Panginoon. Yes, Lord, marami pong salamat sa umaga pong ito. Salamat sa biyaya mo. Lord, kagaya ng aming inawit, Lord God, sa umagang ito, ang aming hiling, ang aming nais, Lord God, ay may alay ang aming buhay sa Diyos na unang nag-alay ng kanyang buhay para sa amin at ikaw yun, Panginoon. Marami pong salamat sa umagang ito. Hinihiling po namin, Lord God, that you would continue to open our hearts, open our ears, our mind, Lord God, our soul, that we may receive your word, O God, as an authority, Panginoon, sa aming buhay. We also remember, Lord, ang aming kapatiran, Lord God, sa Zion, Visayas, Lord, sa First Regional Conference. Lord, we pray that you would grant them success, victory in Jesus' name, Lord God. Let chains be broken, O Lord, at nawa marami pong Panginoon, mga himala at kamanghamanghang bagay, Lord God, kayong gagawin po doon. At marami pong mga mata at puso, Lord God, ang tunay, Lord God, na magbukas po, Panginoon, sa inyo at magsuko ng buhay. We also remember, Lord God, our head minister, Pastor Randel. Bless him, O God, as he lead the team, Father, and the rest na kasama po nila. And also our pastor, Lord God, na hanggang ngayon ay meron pong karamdaman, dinadalangin po namin ang kalakasan na nanggagaling po sa inyo. Lord, pagpalain niyo din po ang inyong lingkod. Itago niyo po ako sa inyong likuran, Lord God. May your name be glorified. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Ayan, yun lang pala, no, na madaling mamatay ito. Okay, sige. So, sa first series po natin ng Tales of Tales of Thanksgiving, ang pag-uusapan po natin ngayon ay a life of gratitude o gratitude. Ano man yung gusto nyo doon, gratitude. Pwede, parang neither o neither, pwede rin yun, sabi ng sir ko sa English. Dahil Ilocano, yung sa school namin. Okay? So, babasahin po natin, pwede po ba tayong tumayo saglit? John chapter 6, verse 5 to 14. Ayan. Kung ang puso natin ay tunay na nagpapasalamat, pwede ba dating basahin ng malakas? Ayan, sabay-sabay po.
sign. They began to say, surely this is a prophet who has come into the world. Amen. So maaari na po tayong maupo, purihin ang Panginoon sa pagkakabasa ng kanyang salita. Ang Thanksgiving ay isang official holiday sa US. Ayan, hindi ko alam exactly how they celebrate. Aside from naririnig ko sa mga taong nandoon, at sa mga napapanood natin. Pero ito ay official holiday at mas sineselebrate daw po nila kaysa Pasko. Ayan. In 1621, the settlers in the U.S., those new settlers in the new land, thank God for the tremendous crops and had the first Thanksgiving. So yun po yung unang Thanksgiving po nila. The time came when George Washington, ayan, in his first year of inauguration as president, siya din mismo ni-recognize po niya ang Thanksgiving Day. At noong 1863, President Lincoln is the first one who made Thanksgiving real, true, genuine holiday for the day of Thanksgiving in his country, USA. Segue lang po ako ng konti. Medyo hindi ito surprise na siya po ang nagbigay daw ng totoong celebration, meaning essence ng Thanksgiving. Dahil sa isang article na basa ko, I cannot remember, hindi ko lang maalala kung yun ay kanyang kabataan or nung mga binata na siya. Pero during the time na siya po ay na lights off na po sila at bawal na po silang magbukas ng ilaw, kundi time na para matulog, nagtutuloy po siyang magbasa ng Bible after ng mga task. Ang ginagawa po niya ay nagtatalokbok siya ng kanyang kumot, ayan, at doon po siya nagbabasa ng Bible. At ang isang sign, ang isang remembrance po noon ay ang kanyang kumot ay puro sunog. Bakit? Ang gamit po niya ay lampara. Ayan. Dahil wala pang flashlight at cellphone that time. Okay. So, ang malungkot nga lang, kagaya ng Pasko sa bawat sulok ng mundo ngayon, ayan, medyo naiba na yung konsepto ng celebration ng Thanksgiving. Hindi na siya kagaya ng dati. Suddenly, ito ay tungkol sa turkey, sa pagkain, sa pasyal, sa pagpunta sa park, sa Thanksgiving sale in preparation for the Christmas. Ayan, so naiba na siya. At sometimes, I think one is football na mga sineselebrate po nila. So, what happened to Thanksgiving? Ano po ang nangyari sa Thanksgiving? Ang nangyari ay, ang Thanksgiving, pag ito po ay wala sa ating puso, at hindi po natin ito mapapractice. Kung wala po ito sa ating spirit, mawala po ito, madali po itong mawala sa picture. Madali po natin itong makaligtaan at makalimutan. At kapag nawala po ang pasasalamat sa ating puso, madali po tayong mag-shift from God to gold. Nababago po ang ating puso. Kaya dapat ang Thanksgiving ay nakasentro sa pasasalamat una sa ating Diyos at sa Kanyang ginawa. Ang pasasalamat ay hindi lamang po ito salita or words. Colossians chapter 3 verse 17, sabi po niya, whatever you do, whether in word or deed, do it all in the name of Lord Jesus Christ, giving thanks to God the Father through Him. So kahit ano daw ang ginagawa natin, nagwawalis ka, naguhugas ka ng pinggan, dapat nakasmile. Ayan, ginagawa mo siya ng may pasasalamat sa iyong puso. Ayan, o kaya nag-aaral ka, nagre-review ka, nagtatrabaho ka. Ginagawa daw po natin dapat ito ng may pasasalamat. So, sa salita, sa gawa, o sa isip, sa salita, sa gawa, ano man ang ginagawa natin, kahit sa pagtulog, gawin po natin sa espiritu ng pasasalamat. Lalo na pag tayo po ay gumising. Another verse tungkol po sa Thanksgiving, bakit po tayo dapat maging mapagpasalamat. 1 Thessalonians chapter 5 verse 18, give thanks in all circumstances, for this is the will of God in Christ Jesus for you. Ito daw po ay kalooban ng Panginoon para sa atin. So pag hindi po tayo nagpapasalamat,
hindi po natin ginagawa ang kalooban ng Panginoon. Pwede bang sabihin natin sa katabi natin, salamat. Okay, wag yung medyo galitan na salamat. Parang ganun, ano? Okay, salamat. Isa lamang ito sa maraming dahilan. Kung babasahin natin yung Bible, napakarami pong verses about Thanksgiving na kapag actually kulang ang buong buwan ng November, kung pag-aaralan po natin talaga yung mga benefits, himala na nangyayari dahil sa pasasalamat. Pero bakit nga po ba tayo dapat magpasalamat? Number one, the gift of community. Ayan. By definition, things are something we extend to others. 'Di ba? Ang pasasalamat ay hindi para sa sarili, kundi para sa iba. Tama? Ayan. To our family, to our friends, sa mga pamilya natin, kaibigan, magulang, anak, sa Panginoon, sa Diyos, ayan, sa community, unbeliever man o hindi. Sa mga magulang natin, dapat expressive tayo sa pasasalamat. Nay, salamat, gumising ka ng maaga. Nay, thank you, nalabhan na pala yung uniform ko, na-plansya na po pala. We should be expressive. Nay, tay, thank you, may baon po ako ngayon. Dapat maging vocal po tayo doon. O sa mga kapatid natin, thank you. Ayan, at may kasama ako natulog. Thank you, ate. Thank you, kuya. We should be expressive sa mga kaibigan natin na tumatawa kahit corny na yung mga joke natin, pasalamatan natin sila. Amen? May bumibili ng ating mga joke. Minsan nahahalata mo na, no, hindi ka pa tapos sa joke, tumatawa na siya. Ayan, kasi sinusuportahan niya. We should be thankful. And also sa community ng believers. Dapat tayo din po ay nagpapasalamat. Bakit? Ang pagpapatuloy ng bawat isa ay kalakasan sa bawat isa sa atin. Amen? Ganon din naman po sa mga unbelievers na ginagamit ang kanilang talento, ang kanilang lakas, para maging madali at maayos ang buhay. Kagaya ng mga, halimbawa, mga tubero, pag may sira sa bahay, yung mga tubo o gripo, yung mga yon. Dapat pinapasalamatan natin. Mga guard, mga guro, mga traffic enforcer, salamat sa kanilang buhay. Dapat nagiging mapagpasalamat po tayo. Amen? It is a gift of community. Yung mga naglilinis na tupad, pasalamatan po natin sila. Although they are compensated, let's give thanks to them. Magpasalamat po tayo. Let us not be silent and be expressive sa ating pasasalamat. Lalo na po yung mga tagatag ng pangalan nyo every Wednesday. Ayun, siguro nagpapatay na kayo ng data every Wednesday, alas 7 na, mag-turn off, mag-airplane mode, at nga ako, alam ko yung pangalan ko, marami silang nagtatag. Pasalamatan niyo po sila, bakit? They value you. They love to see you hearing the word of the Lord. Ayan, kahit virtual man yan. Gratitude isn't much use to someone. Ayan, a silent gratitude isn't much use to someone. Ibig sabihin, ang isang pasasalamat na hindi mo sinasabi, wala siyang kwenta o gamit para sa iba. Wala siyang benefit na parang, hindi ko alam, parang medyo nanay ata yung may mga may mga hurt feelings. Kasi madalas, mga nanay yung nakikita kong nag-share ng ganito. Pag ako namatay, huwag kang magpapasalamat sa puntod ko. Mga ganon. Huwag kang mag-message. I-message yun na po ngayon. Totoo nga naman. Paano namin malalaman, paano malalaman ng isang mahal natin sa buhay na sila ay nagpapasalamat? Tayo ay nagpapasalamat sa kanilang buhay, sa kanilang paglilingkod o ginagawa kung patay na sila. Diba sabi nga, aanhin mo ang damo kung patay na yung kabayo. Sabi nga. So, kasabihan lamang po yun na ating ginamit. Next is the gift of humility. Saying thank you is to admit and acknowledge that someone has done something for you. It is a way of saying, I need you. An act of humility on our part. Ayan. Kung asawa mo yung katabi mo, sabihin mo, I need you. Ayan.
Pero kung sister yan sa Panginoon at BFF, sabihin mo, I need you. Ayan, tagapaalala sa akin na mag-church na tayo. Huwag tayong malilate. I need you. Ito ay nagpapakita ng pangangailangan natin sa isa't isa. Yes, we are independent, but tandaan niyo po, naalala niyo sa encounter, interdependence. Mahalaga din po iyon. Kailangan natin ng isa't isa. Gratitude brings us to a humble realization that we need the help of others and we are recipient of someone's compassion and most of all, or most importantly, God's grace. Ang pasasalamat ay nagpapakita ng kababaan ng loob. Nakaya ko. Grabe. 2 months na lang pala, tatapos na yung taon. Thank you, Lord. It's by your grace. At salamat sa mga binigay mo sa aking tao para malagpasan iyon. Ayan. Next is the gift of health. Ayan, the gift of health. Tignan mo nga yung katabi mo kung unhealthy, kung sobrang payat, kailangan ng dextrose, o sobrang healthy talaga. Ibig sabihin, mapagpasalamat yan pag healthy siya. Ayan, studies abound that demonstrate the health benefits of being grateful or thankful. Ayan. It is not the words of thank you, it is not the words thank you that promotes health. Rather, it is the state of mind manifested by saying thank you. So hindi yung sinasabi mong pasasalamat, kundi yung isip, yung state of mind natin. Ayan. That fuels every cell of our body with peace, joy, respect, love, humility, and generosity. Sabi po ni Zig Ziglar, gratitude is the healthiest of all human emotion. Namimiss natin ito. Ito pala ang pinaka-healthy. So dapat pala, doon sa inside out, merong gratitude doon. Hindi lang si love, si joy, si anger, at may mga nanagdag. Dapat nandun si gratitude. No, isa-adjust natin sa inside out 3. Okay. Ayan. The more you express gratitude for what you have, the more likely and even more, will have even more to express gratitude. The more na nagpapasalamat tayo, the more na nakaka-magnet po tayo ng mga bagay na dapat ipagpasalamat. So ang pagiging mapagpasalamat pala ay parang magnet. Nagmamagnet siya ng maraming dahilan para, anong tawag dito? Nagmamagnet pa siya ng maraming dahilan para tayo ay magpasalamat sa Panginoon. Amen? The gift of giving. Do you want to be appreciated and acknowledged? Gusto po nating ma-appreciate or ma-acknowledge pag tayo po ay may na-contribute or may nagawa na hindi natin sasabihin, ayan, hindi nyo naman ako napapansin. Ang napapansin nyo lang pag mali ako. Lagi na lang ako, mali. Sabi ng nanay, anak, mali ka. O diba, sabi ko na nga ba, mali na naman ako. Okay. So, it's a gift of giving. Sabi po sa Galatians 6:7, we reap what we sow. So kung gusto po natin ng pasasalamat, magtanim po tayo ng maraming pasasalamat. Isa pang dahilan kung bakit po tayo magpasalamat, kung bakit po tayo dapat magpasalamat, sa totoo lang po, ito ay patotoo po natin sa mga taong nakatingin po sa atin na ang Diyos kailanman hindi tayo pinagkulang. Amen? Pwede bang palakpakan natin ang Lord, ang Diyos na hindi tayo pinabayaan? Pero kung hindi pa rin po tayo convinced sa lahat ng positive na sinabi ko, bakit tayo dapat magpasalamat? Marami pong account sa Bible, sa Old Testament, na kung saan ang mga Israelita, nung sila ay papunta sa Promised Land, wala silang ginawa kundi magreklamo. At ayun, lahat ng reklamador namatay. Hindi na nakaabot sa Promised Land. Okay? Kaya ang pagiging reklamador, nakamamatay. Sabi mo sa katabi mo, nakamamatay pala yon.
So kung gusto mong matulog ng maaga, ng habang buhay, sige, reklamo pa more. Ayan. Sabi, ba't naman ganun? Naging takutan na. Okay. Galing tayo sa undas. Ayan. So, putting that aside, put aside natin, remember this, there is weakness in complaining and there is power in thanksgiving. There are curse in complaining and there are blessings in thanksgiving. So mamimili po tayo. Amen? There are thousands of reasons, benefits, both medical, mental, emotional, relational, spiritual, kung bakit po tayo mamuhay sa life of gratitude, of buhay ng may pasasalamat. Pero ngayon po, we will simply go down to 3 of them. Ayon po doon sa binasa po natin na verse sa John chapter 6, verse 5 to 14. So number 1, gratitude opens our hearts. Ayan. Ito po ay nagbubukas ng ating mga puso na kung paanong pag tayo ay nagpasalamat, halimbawa, di ba, yung guard, inassist ka lang o pinagbukas ka ng pinto, sinasabi mo, thank you, it opens their heart. Yung mga nagsaserve, yung mga waiter, when we say thank you, it opens their heart na tayo man kung tayo ay pinapasalamatan, nabubuksan ng ating mga puso. Also, kagaya ng dito sa verse, sabi nga, when Jesus looked up, sa verse 5, and saw the great crowd coming toward him, he said to Philip, where shall we buy bread? Saan tayo bibili? Verse 6, he asked this only to test him, for he already know what he is doing. Philip answered, it would take more than half year's wages to buy enough bread for everyone to have a bite. So kulang daw yung kalahating taon ng sahod para lahat makatikim or makakagat man lang dun sa tinapay na yon. Another disciple, Andrew, Simon Peter's brother, spoke up, here is a boy with 5 small barley loaves and 2 small fish, but how far will they go among so many? Ang dami-dami, Lord, 5 maliliit na tinapay lang to at 5 maliliit na isda. Siguro yun yung dilis, 3 maliliit na isda. Gratitude opens our heart to God. See that in verse 6, ang sabi po niya dito, tinanong lamang po niya ang kanyang disciple para i-test sila dahil alam na niya kung ano ang gagawin. Alam na ng Panginoong Hesus kung anong gagawin. But Jesus is testing their heart. What's in your heart? Can you open your heart to me? What's in it? Andyan ba yung pasasalamat? Andyan ba yung faith? Andyan ba yung God wants to know? Na after this time, nakasama nila ang Panginoong Hesus, ano na ang nasa puso nila? Ang sagot ni Philip, ay imposible po yung plano niyo, Jesus. Kahit kalahating taon na sahod, hindi po makakatikim ang lahat, kulang pa rin. Sabi ng isa, may bata po dito, kaso konti lang yung pagkain, kaliit-liit, pang bata kasi. Baon lang ng bata. Lord, hindi kaya. It will still doubt and unbelief. Imagine, let us take note, wag po natin kakalimutan. Kaya ganito po kadami yung taong sumunod kay Jesus. Dahil sa mga himala na ginawa ng Panginoon. Una, yung turning water into wine. Tapos yung healing ng anak ng official, napatay na nga, tas binuhay. The healing in the pool of Bethesda. Ayan. Kaya sila sumunod dahil nakita nila yung himala ng Panginoon. And for sure, kagaya ng ating binasa, yung 5,000 ay representation lang ng mga lalaki kasi lalaki lang ang binibilang that time. So the fact na may bata doon, ibig sabihin may kasamang nanay. Kasi ang bata, madalas, ang kasama, nanay. Ayan, kagaya ni Dylan, nakakandong kay Lee. Diba? So madalas, ang bata, ang kasama, nanay. So, kung nandun yung bata, nandun yung nanay, so multiply them, there are 15,000 or more. Ibig sabihin, ito ay assumption ko, hindi siguro lahat, I assume, nakakita sa himala ng Panginoon. Some of them ay narinig
sa bali-balita, narinig sa usapan ng mga the Good Samaritans during that time. Kaya salamat sa kanila. Maraming pumunta doon at nakaranas kumain doon sa feeding of 5,000. Amen? But these disciples, hindi lang nila narinig. Sila ay close kay Lord, nakita nila with their own eyes. And yet, nung tinanong sila ng Panginoon, anong gagawin natin? Lord, wag mo nang ituloy yung plano mo. Imposible. Come on. Kapatid, posible kaya na hindi mo lang narinig yung kayang gawin ng kapangyarihan at pag-ibig ng Diyos, kundi naranasan mo mismo. For the past 10 months and years of your life, nakita mo, naranasan mo ang pagpapala, katapatan, kapangyarihan ng Diyos. And when God will ask us to open our hearts, ano kayang makikita ni Lord, May pagdududa pa rin ba? Kasi nasabi ni Lord, anak, seryoso? May trust issues ka pa rin sa akin. Seryoso ba, anak? Na parang nagtatanong si Lord, what's in your heart? Come on, open your heart. I want to know. Let's pause for a moment. Sa ginawa ng Diyos sa ating buhay, kamusta ang appreciation quotients natin? Gratitude quotients. Gaano kataas yung level ng pasasalamat natin? Colossians chapter 6 verse 7, so then, just as you receive Christ Jesus as Lord, continue to live your lives in Him. Let your roots grow down into Him, and let your lives be built on Him. Then faith will grow strong in the truth you were taught, and you will overflow with thanksgiving. Truth, godly people are grateful people. Ang taong makadiyos ay mapagpasalamat sa Diyos. Amen? Kasi hindi natin pwedeng tanggapin ang ating Panginoong Hesus sa ating puso at hayaan na si Lord ay magstay sa ating puso at manatili tayong reklamador o hindi mapagpasalamat because God is a God of gratitude. And God is a God of generosity, God of love. At isa pa, the moment na ma-realize natin na tayo ay papuntang impyerno, na yun yung destination natin, tapos niligtas tayo ng Panginoon. Sa pamagitan ng kanyang bugtong anak, kinuha niya yung parusang dapat sa atin. How can we be ungrateful to God? There must be something wrong in our heart and in our spirit kung hindi tayo magiging mapagpasalamat kay Lord sa kabila ng lahat ng ginawa, ginagawa, at alam nating patuloy na gagawin ng ating Panginoon because our God is faithful. Amen? From these verses, Colossians chapter 2, verse 6, see that faith and gratitude is directly connected to each other. Hindi pwedeng magkahiwalay. Connected sila. Pinagtitibay at pinapalakas po nila ang isa't isa. Ayan. Strong faith is evident in our life of gratitude. Ang tunay na matatag sa pananampalataya ay nakikita sa ating pasasalamat. So, ibig sabihin, yung pagiging reklamador is a sign of spiritual immaturity. Gratitude leads us to open our hearts to God in humility that we are not the provider of our needs. Na hindi tayo provider ng ating pangangailangan. And we are not the source or the reason of our blessings. It is the grace of God. Gratitude is a humble acceptance that we need God and others. Amen? Ito ay hinahayaan tayong i-recognize na bawat hininga, bawat lakas, bawat talento, lahat ng meron tayo
ay galing sa Panginoon at ito ay biyayang kaloob niya sa atin. Amen po ba doon? It is a display of His increasing love. Truth, a life of gratitude is more than expressing our appreciation for the blessing. So hindi lang ito yung sinasabi mong thank you. It is opening our hearts for our God to encounter Him in every blessing, in every trials, in every victory, and in every storm. So ang pasasalamat ay hindi lang pag okay ang lahat. Oh Lord, thank you. Kundi kahit sa gitna ng pagsubok, bagyo, sa gitna ng pagluha, if it's our lifestyle, the spirit of gratitude is in us. A life of gratitude is a life that finds joy not in the absence of trials, but in the stillness, in the presence of God. Amen? James chapter 1 verse 2, consider it pure joy, my brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds. O, sabi mo sa katabi mo, may pinagdadaanan ka ba? Ayan. Dapat daw ikaw pinakamasaya. Ayan. Hindi naman natin dinideny na may problema, kundi inaalala natin na tapat ang ating Panginoon. Principle, a life of gratitude is more than feeling we express when things are well. It is choosing to trust God with all our hearts regardless of our circumstances. Gratitude is an expression of confidence in our Lord that in this life, we will never be alone, we will never be abandoned, and we will lack nothing. Can we give praise to our God? Come on. Yun ang pangako ng Panginoon. Hindi nga tayo iiwanan ni pababayan. Pangalawa, gratitude opens our hand. Basahin po natin verse 9. Here is a boy with 5 small barley loaves and 2 small fish, but how far will they go among so many? He said, have the people sit down. There was plenty of grass in that place. And they sat down. About 5,000 men were there. Jesus then took the loaves and gave thanks. Nagpasalamat ang ating Panginoong Hesus and distributed to those who were seated as much as they wanted. Kung gaano, so doon po nagsimula yung, bago ang unli rice, may unli tinapay, may unli isda. So lahat po talaga ng nakikita natin ngayon, hindi siya bago, kopya lang po sa Bible. Yung unli dito po galing. Okay? Amen? Because we have an unlimited God. Palakpakan natin si Lord. Ayan. Sige, pwede po bang humingi din ng unlimited tubig? Tuyo na po ang aking lalamunan. Okay. Sabi po niya, gather as much as they wanted. He did the same with the fish. When they all had enough to eat, He said to the disciples, gather the pieces that were left over. Let nothing be wasted. Ayan, so ano yan ha? Kaya kung may mga natitira sa ref, mga anak, ayan yung mga pangat, dapat kakainin, hindi itatapon. Hindi mga nanay ang taga-ubos ng mga kaning lamig, mga ulam. Ay, nanermon talaga. No? Okay. So, sabi nga, so they gathered them, filled 12 baskets with the pieces of the 5 barley loaves left over by those who had eaten. First, from the story, sa verse na binasa po natin, tinuturuan po tayo ng Panginoon, Jesus gave us a very important lesson na ang pasasalamat ay hindi lamang nakatali sa abundance. It is not limited in the abundance. But we can give thanks even in the times of need and lack. Jesus gave thanks not because there was abundance. May pangangailangan at malaki. Imagine nyo, alam niyo yung pisitas na tinapay? Mga 5 pisitas na tinapay lang siguro to, ano? Ako lang nakaka-relate doon. Ayan. Sa Pangasinan lang ba meron nun? Tapos, 3 dilis lang. Imagine mo, 15,000 ang pakain. Malaki yung pangangailangan.
But Jesus give thanks. And second thing na dapat natin pong i-note, important note, a boy, meaning bata, ang nagbukas ng kanyang palad to share in times of great need. Of all people, a boy. Isn't it amazing how God teach us great lessons using simple things and simple people as a child? Amen? So it's true that God uses the simple to shame the wise. Ang magbukas ng palad para sa iba, kahit alam mong sapat ka o kulang pa nga, ito po ay for sure nag-overflow sa deep sense of gratitude. And we have people like them in our church, and we are grateful for this kind of people. That they gave generously, joyfully, sa kabila ng kanilang pangangailangan. Truth, grateful people are generous people. Isa po sa ginamit ng ating pastor ay, giving is not the luxury of the rich, but the privilege of the poor. But the problem is, basahin po natin yung quotation na to, the poor ayun. Gratitude, the poor don't know that their function in life is to exercise generosity. Jean-Paul Sartre. Gratitude that opens hand for others is an opportunity para i-reverse yung situation natin. Nakagaya ng bata, ni-reverse niya ang sitwasyon. From kulang to overflowing. Pero minsan, hindi ito kasi tungkol sa literal na kahirapan, but it's having a poor mindset and outlook in life. Na kapag nagbigay tayo, lalo tayong magkukulang. Kulang na nga ba't pa ako magbibigay? Sometimes it's that poor mindset. Ang pagrereklamo, ginagawang kulang ang sapat. Pero ang pasasalamat, ginagawang sapat ang kulang. At higit pa. At ito ay nagbubukas ng isang kamangha-mangha at mahimalang mga provision or kaparaanan. Kaya sa Bible, ang hina-highlight ni Lord, it's the giving of the poor. Nang ginagamit ni Lord yung widow, na wala nang makain, na yung poor na binigay niya lahat, ayan. Ibinigay ng bata ang baon niya sa Panginoong Jesus, then Jesus gave thanks. What happened? It is amazing how giving thanks can multiply 5 small bread and 3 small fish. Na kung paanong ang maliliit na tinapay na ito at maliliit na isda ay napakain ang 15 katao. When the boy opened his hand to the Lord, and Jesus took what was in his hand, it gave Jesus enough space for the boy to receive a miracle that blessed his family, relatives, and everyone present in that event. Yung simpleng maliit na tinapay at isda na hawak niya, sapat lang sa kanyang maliliit na palad, kaya siguro yun yung baon niya. Siguro parang mga kamay ni Dylan na ang cute, yun lang yung kayang hawakan. And when the moment he put it in the hand of Jesus, it took 15,000 people and 12 baskets to fill it with the blessing that God has multiplied. Can we give God praise for that? It's in our Bible, ang pagkakaloob, di ba? Test me in this and see if I will not throw open the floodgates of heaven, that you will not have enough room for it. Yung batang ito, naranasan yun. Gratitude opens our heart to generosity and opens a door for God's exceeding blessing.
Hindi po ito prosperity gospel, kundi ito po ay katotohanan mula sa ating Panginoon na nasusulat sa ating Biblia. Nag-iisip lang ako, no? Yun kayang batang yun, alam kaya niya na kayang gawin ni Jesus yun? Bakit niya binigay? Bakit kaya? Alam kaya niya na kayang gumawa ni Jesus ng miracle? Siguro nung naglalakad sila, naririnig niya yung kanyang nanay, tatay, tito, tita, nag-uusap-usap sila. Ito yung ginawa ni Jesus, grabe! Yung patay na buhay. Yung tubig naging alak. Yung lalaki doon sa Bethesda na pagaling. At habang naririnig niya, oh wow! Siguro naisip niya sa sarili niya, I want to experience that. Gusto kong maranasan din yun. If Jesus, at for sure, kaya niya yun nagawa dahil una niyang binigay ang kanyang puso. Na during the time na naglalakad siya, habang naririnig niya, Lord, oh, I want that God. I want that Jesus in my heart, in my life. If you don't have Jesus in your heart, then you cannot give your hand. Or if Jesus don't have your heart, you cannot give your hand. Only a heart fully surrendered to God can command a hand to serve. Amen? Para gawin ng isang bata na yun, ang bata ay self-centered. Ang gusto lang nila yung kanila. Pag may gusto silang, na-witness ko to, 3 anak ko tas may mga bata pa dito sa church, para kami mga referee dito. Okay? Ang bata, pag may gusto siyang laruan o pagkain sa katabi niya, sasabihin niya, sharing is caring. Kinakanta pa yun nila Liam, di ba? Arlene, nila JL, no, mga maliliit sila. Basta pag may gusto silang laruan sa isa't isa, sharing is caring, mommy, daddy, ganon. So gusto niya i-share sa kanya yung laruan nung bata. Pero pag siya na yung mag-share, ipapaalala sa kanya, anak, di ba sharing is caring? No, this is my toy. No, kulang, sa akin lang to. Imagine, ibig sabihin, tunay niyang pinagkaloob ang kanyang puso. Tunay niyang binuksan ang kanyang puso sa Diyos, kaya nakaya niyang buksan at i-release yung baon na meron siya. When our hearts is truly surrendered to God, selfishness and greed is replaced with generosity and care for others. Iniisip ko lang, ano kayang nangyari sa batang ito? Wala na kasi tayo parang narinig about sa batang ito after this story or after this account sa Bible. I can only imagine anong nangyari sa kanyang buhay after that. For sure, he lived a limitless life. Bakit? Sa murang edad na buksan ang kanyang puso, ang kanyang mga mata at pinaranas ng Diyos sa kanya ang ganong himala. And among 15,000 people, siya ang nagkaroon ng pagkakataong maranasan nun. The miracle is not for the 15,000. The miracle is for the boy. Because siya ang nag-release. Siya ang nagbukas ng palad. Naging recipient na lamang ang iba. Sabi po sa Proverbs chapter 22, verse 6, start children off on the way they should go, and when they are old, they will not turn from it. Kailan po dapat nating turuang maging mapagbigay, mapagpasalamat ang ating mga anak? Habang bata pa. Di ba tinuturuan nga natin silang maging mapagbigay sa mga bata? How much more kay Lord? Kaya ang First Fruit Festival po natin, kasama po ang mga bata. Sila Jetro, basta may nakitang piso, 25, pinupulot eh. Sabi ko, sandali, may 5 piso ako dito sa motor, asan yun? Kasi yun na lang yung barya ko. Sa parking, alam yung mga parking, required kang magbigay eh. So hinahanap ko, asan na yun? Yun lang yung barya ko. Nilagay na daw niya sa first fruit. Nakakahiya namang bawiin, di ba? So first, pero bago po natin sila turuan na magkaloob at magbigay, turuan muna natin silang magsuko ng buhay. Habang bata pa. First, gratitude opens our heart. It leads into a deep,
personal relationship with Him. Second, gratitude opens our hand. Gratitude should not stop with us. It is meant to share for others, for it to multiply. And then third and last, ayan, gratitude opens our eyes. Or should I say, the eyes of others. Verse 12, when they all had enough, He said to His disciples, gather the pieces that are left over. Let nothing be wasted. So they gathered them and filled 12 baskets with pieces of 5 barley loaves left over by those who had eaten. After the people saw the sign Jesus performed, they began to say, surely this is the prophet who is to come in the world. Truth, gratitude shift our focus. It shifts our eyes from bread to the bread of life, from provision to the provider, from our limitation to a limitless God. Amen? Naisip niyo po ba to? Na kung paano yung araw ginagawa nating gabi para magtrabaho, na nagkakandakuba-kuba sakit na tayo sa pagtatrabaho, pero parang kulang, palaging kulang. Maybe because our eyes is focused on the need, nandoon sa pangangailangan. I have met people in my life na nung una, 10K to 15K ang income. Ilan ng anak, nagkakasya naman. And then the Lord blessed them. And I found out 100K ang budget a month. From that moment, and nabalitaan ko, kulang pa rin. How did that happen? It is a life of gratitude. Amen? Naranasan ba natin to? Na pagdating ng December, di ba, umuulan ng pera, sabi nila. Tapos magtataka ka, sinasalubong mo yung New Year, nabutas ang iyong bulsa. Relate ba kayo? Di ba kayo nagtataka, bakit? Ano nangyari? Marami akong napamaskuhan. Bakit hindi pa, katapusan pa nga lang ng December 31, nagtataka ka, asan na silang lahat? Hindi sila nagpaalam, saan sila nag-Christmas party? Nag-uusap-usap, saan sila lahat napunta? Yung napanalunan ko sa raffle, yung napamaskuhan ko kay Ninang, yung mga bonus, what happened? Whatever gets our attention gets you. Kapag nakafocus tayo na sa need, dumadami yung need. Hindi nauubos. Pero pag nakafocus tayo sa blessing, sa mga bagay na dapat ipagpasalamat, mas lalong dumadami yung dapat ipagpasalamat. Amen? When they all had enough, imagine, their eyes shifted. Their eyes were opened. Nung unang tinitignan nila yung pagkain, ang nakita nila, sunod tayo kay Lord, gumagawa siya ng himala. Nung una, ang hinahabol nila ay himala. And then what they found is the miracle worker. It's Jesus. Hindi na yung provision ang mahalaga sa kanila, ang Panginoong Jesus. Why are we here today? Anong hinahabol natin kay Lord? O si Lord po ba ang hinahabol natin? It is the heart of gratitude that opens our eyes to see that Jesus is what matters most, more than the blessing. In the life of gratitude, nagbubukas po ito ng mata, hindi para sa mga himala, kundi sa totoong pangangailangan ng kanilang puso at kaluluwa. At yun ang ating Diyos na tagapagligtas. They found out that it's not the bread or the fish that gives them satisfaction, that fills them, but it is Jesus who is with them. Church, pag pumunta po tayo dito at pagtitignan po natin lahat ng kulang, lahat ng mali, pwedeng wrong grammar, wrong spelling, hindi maayos yung upuan, hindi pantay-pantay, yung CR isa lang kulang aircon, you will find a lot of those. Yun nga lang, malungkot kasi yun yung mananatili sa atin. Matthew chapter 6 verse 22 to 23, the eyes is the lamp of the body. If your eyes are healthy, your whole body will be full of light.
But if your eyes are unhealthy, your whole body will be full of darkness. If then light within you is darkness, how great is that darkness? Choose to see and find light. Things na dapat ipagpasalamat. Gamitin po natin ang ating mga mata para hanapin lahat ang dapat na ipagpasalamat. Hindi yung mga bagay na alam natin, hindi ka puri-puri. Kaya sabi sa Bible, di ba, whatever is true, whatever is lovely, if anything is admirable or praiseworthy, think about such things. Pag ginawa po natin yon, yung titignan lahat ng mali, we will miss the greatest blessing that we will ever receive. And that is fellowship with Jesus. Kaya sabi po sa Psalms 100 verse 4, enter His gate with thanksgiving, His courts with praise. Give thanks to Him and praise His name. So dapat pala pagbaba pa lang ng sasakyan, pagbaba ng tricycle, nagpupuri na dapat yung worship nagsisimula dun. Sa baba, sa parking lot. Doon tayo nagsisimula ng pasasalamat. John chapter 6 verse 27 to 26, Jesus answered, very truly I tell you, you are looking for me not because you saw the signs are performed, but because you ate the loaves and have your fill. Do not work for food that spoils, but for food that endures eternal life, which is the Son of Man will give you. For in Him, God the Father has placed a seal of approval. Truth, a spirit of gratitude shift our eyes from what we lack to the one who provides. So nagsishift siya mula dun sa kulang ka at naibabaling mo ang iyong pagtangin doon sa nagpo-provide sa atin. It teaches our heart to live a life of contentment. It becomes less about the gift and more about the giver. Thankfulness is declaring that God's faithfulness is our ultimate assurance in all circumstances. Amen? Sabi po ni Melody Beatles, gratitude makes sense of our past, brings peace for today, and creates a vision for tomorrow. What a beautiful quotation. Amen? Principle, when we look at the lens of gratitude, our eyes begin to see that even when circumstances look bad, the goodness and faithfulness of God to us is constant. Hindi nagbabago yung pag-ibig ng ating Panginoon at katapatan ng ating Panginoon sa atin. In response to God's goodness, maaari po ba tayong tumayo? In the spirit of gratitude, may we take this opportunity to open our hearts to the Lord, to have control. One hand, and open our hands for His blessings and for others, and open our eyes to see who He has already given and what He has already done. John 6, chapter 12, when they all had enough, and then we jump to 14, after the people saw Jesus perform, they began to say, surely, this is the prophet who has come into the world. A life of gratitude. Pag binuksan natin yung una, yung ating puso, at ang ating mga kamay, nabubuksan ang mga mata ng mga tao na mga mahal natin sa buhay, and it points them to Jesus. Let our life of gratitude points people to Christ the Savior. Sa panahon na punong-puno ng me first, and gaslighting na, kasalanan mo to, kasalanan ng gobyerno to, kasi hindi ako tinulungan, kasi ganito, yung sistema kasi. Let us be that light that shines bright in the darkness.
na nagpapasalamat sa ating Panginoon, that people may see Jesus in our life of gratitude. Tayo po ay pumikit. Kapatid, I don't know if it's your first time, second time, third time, or matagal ka na sa Zion. Nais ng Panginoon na magkaroon ng tunay na relasyon sa iyo. God wants you to open your heart first to the Lord, so that you will be able to open your hand to release what's in your hand and to receive what's in God's hand, so that it will open your eyes and the eyes of the people around you that truly God is a God of love. God is a God of faithfulness. Can we just surrender our lives and hearts to God sa iyong kinatatayuan? Come on. Habang pinakikinggan po natin yung awit, hayaan mong ito yung maging panalangin. Pwede mo itong awitin at gawing panalangin sa iyong puso at sa iyong spirito na, Lord, gusto kong ialay yung buhay ko sa iyo. Sa iyo na nag-alay ng buhay para sa akin. Salamat sa iyo. Come on. Let this be the prayer of our heart. Jesus, ako'y inibig mo at inangking lubos. Yes, Lord, ito po ang dalangin at hinihiling ng aming puso. Na sa aming pag-alay ng aming buhay, ng aming puso sa iyo, na kami po ay iyong tanggapin. Salamat po, Diyos, sa pag-ibig mo, na sa aming kahinaan,
that in our brokenness, oh God, you received us. Thank you, Lord, for your love. Sa umaga pong ito, una po namin ino-offer ang aming broken life, broken heart, broken soul sa iyong paanan. And I pray, oh Lord, that it will serve a beautiful, wonderful God, our Savior. Let our life serve. Let our life, Lord God, be a living sacrifice to Jesus, to our Lord, who died for us. Sa umaga pong ito, ano man po, Panginoon, ang pasanin, bigat, pasasalamat, Lord God, nadala ng bawat isa, Lord, dinadalangin ko po, Lord, iniiwan po namin ito sa iyong paanan. At dinadalangin po namin na ang tanging, Lord, mamutawi sa amin ay yung pasasalamat dahil, Lord, kailanman hindi ka nagkulang, kailanman ikaw ay tapat. Salamat po, Panginoon. Purihin ka. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon.